Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga Bilang, Kapitulo 35, talatang 33. Ito ang sinasabi, "Kaya't huwag ninyong dudumhan ang lupain na inyong kinaroroonan, sapagkat ang dugo ay nagpaparumi ng lupain at walang paglilinis na magagawa sa lupa dahil sa dugo na nabubo doon, kundi sa pamagitan ng dugo niyang nagbubo." Pinagpala na po tayo sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami po iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat po, Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo na kami ingatan mo, lalong-lalo na sa aming pagpunta sa aming mga simbahan ngayong umaga dahil kami po ay mananambahan. Kami po ay pupurihin ka, sambahin ka, dahil ito ang araw na kami ay iyong binibigyan ng pagkakataon upang kami ay makapagpuri sa inyong Panginoon. Panginoon, sa umaga rin ito, patuloy naming naalala ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos, at pagalingin sa mga karamdaman na kanilang nararanasan. Gayon din po, O Diyos, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang mga birthday ngayon. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magpala sa kanila, magbigay sa kanila ng magandang kalusugan, at ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang paglalakbay dito sa mundong ito. Gayon din po, O Diyos, sa mga mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang mga wedding anniversary. Patuloy mo po silang ingatan, pagpalain mo po ang kanilang pagsasama. Panginoon, sa umagang ito, patuloy rin namin inaalala ang aming mga kaibigan na may mag-asawa na pamilya, Panginoon, na pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal, O Diyos, na siyang nagbubuklod sa amin bilang mag-anak. Maghari ka nawa sa aming puso at punuin mo ng pag-ibig at katapatan, kapayapaan at kasaganahan ang aming tahanan. Patuloy mo po sanang basbasan ang aming pamilya. Patatagin mo po kami sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Lingapin mo po sana ang aming mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagdurusa, nawawalan ng pag-asa at nakakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Turuan mo po kaming laging magpasalamat sa biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtasan. Akayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa. Mga pamilyang Pilipino na may takot sa Diyos, nagsisikap, magmahalan ng wagas, naghahanap buhay ng marangal at nagmamalasakit sa aming kapwa.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo sa patnubay ng Espiritu Santo magpawalang hanggan. Amen at amen. Ayan, basura. Yun po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Dahil, di ba, naranasan natin na nung isang linggo ay nagkaroon ng pagbaha sa Kamaynilaan. Bakit? Dahil yan sa basura. Di ba? Ano ang basura? Sabi nga, ang basura ay anumang bagay o gamit na hindi na mapakinabangan. Maari itong mga balat ng anumang bagay mula sa pagkain at mga appliances na sira at hindi na magagamit. At marami pang klaseng basura, mga kaibigan. Ang basura ay mapanganib. Ito'y mapanganib sa kalusugan, lalo na ang mga nabubulok at ang mga bagay na hindi nabubulok ay mapanganib sa kalikasan. At ito'y magdudulot ng kamatayan sa mga hayop. O hindi lang sa mga hayop, sa ating ding mga tao. Kaya
nararapat na itapon ito sa tamang lugar o basurahan. Ayon sa kasabihan, mga kaibigan, ang malinis na kapaligiran ay masarap tirahan. Tingin-tingin din sa kaliwa at sa kanan kapag may oras. Pansin na sobrang dumi na ang ating kapaligiran. Nagkalat ang mga basura, mga kaibigan, sa kung saan mayroong papel dito at may plastic dyan. Nakalulungkot isipin na madami na ngang mga basurahan ang nagkalat sa paligid. Madami pa din ang mga basurang nagkalat sa iba't ibang lugar. Ang sakit sa mata tingnan, di ba, mga kaibigan? Ang mga kalat na ito sa lipunan dahil araw-araw maraming mga basura ang nakukulitas sa mga kabahayan at mga establishmento, at ito rin ang dahilan ng pagkakaroon ng problema sa pamamahala sa mga solid waste. Ngayon ang mga basurang ito, mga kaibigan, ay nagkalat na kahit saan-saang, tulad sa mga lansangan. Mayroon ding mga nakatambak sa mga kanal. At ang iba naman ay itinapon na lamang sa mga ilog. Pagkatapos ng dilubyo, yung baha, no? Makikita na lamang natin na naging dagat na ng basura ang Kamaynilaan. Kapag umuulan ng malakas, parang ginagantihan lamang tayong mga basura na itatapon tayo na dumadanas ng ating parusa dahil sa paulit-ulit ng pagtapon ng basura kung saan-saan. Hindi masama ang pag-unlad, mga kaibigan, kung hindi nakakasira ng kalikasan. Ngunit kung ikaw na ordinaryong tao ang tatanungin, gaano ba kalaki ang contribution mo sa pagkasirang ito, sa pagbabaha ng ating kapaligiran kapag umuulan? Karaniwan na sa mga kanayunan ang pagsusunog ng basura sa paligid ng bahay, pagkatapos silang walisin at ipunin sa isang tabi. Imbis na sunugin, ano naman ang maaaring nilang gawin dito? Ibaon sa lupa ng bahay para maging pataba sa mga pananim. Paano naman ang mga basura hindi nabubulok? Kaagad sa ilalim ng lupa. Saan sila itatambak? Ang suliranin sa pagtatapon ng basura ay hindi lamang sa maraming usaping pangkalikasan. At ito ang totoong kaakibat ng pag-unlad ng lipunan. Sa pag-unlad ng lipunan, dumarami ang mga produktong nalilikha ng tao. Mga produktong nakakatulong sa pagpapagaan sa proseso ng pagtatanim ng palay at iba pang pinagkukunan ng pagkain. Mga produktong nakakapagpadali sa pagdadala ng mga produktong agricultural. Mga produktong nakakapagpaginhawa sa pamumuhay at sa mga gawain sa loob ng tahanan. Mga produktong nagbibigay saya o mga produktong pangsining. Mga produktong nagluluwal ng iba pang produkto. At marami pang klase ng produkto na nalilikha sa sangkatauhan. Kahit ang mga hayop, mga kaibigan, ay nagtatapon din ng basura. Pero wag na natin silang sisihin. Wag na natin silang sisihin sa problemang hindi nila kayang lutasin. Masisisi ba natin ang mga ibon
na kung saan-saan na lamang binabato ang mga buto ng prutas pagkatapos itong kainin. Ang mga unggoy sa gubat na kung saan-saan lang itinatapon ang balat ng saging. Ang mga baboy ramo na kung saan-saan lang tumatay. Bumalik tayo sa mga tao, mga kaibigan, sa atin, no? Ano nga ba ang solusyon sa suliranin sa basura? Masasagot natin ito kung maintindihan natin kung paano umusbong ang paraming basura na nalilikha natin. Kung mga hayop ay hindi natin masasangkot sa problemang ito, mayroon ding pagtatanggi sa laki o liit ng ambag ng bawat tao sa problemang ito. Ang pananagutan sa problemang basura ay nakatuon sa kung sino ang lumilikha at nakikiwinabang sa paglikha nito. Kahit sa basura, sa hangin, na nagdudulot ng pagbabago ng klima o tinatawag nating climate change, ang may pananagutan ay ang mga mayayamang bansa na siyang may pinakamalaking volume na ibinuga at patuloy na ibinubugang greenhouse gas. Hindi ang Pilipinas na mas maliit pa sa 1% ang ambag nito. Ang lumilikha at yung mayaman na ang may pananagutan at sila ang dapat singilin para sa pagbuo ng mga infrastruktura para ayusin ang pagtatapon ng basura. Ang mga basura ay naturingang bilang mapanganib sa ilalim ng Republic Act 6969 o ang mga nakakalason na substance at mapanganib at Nuclear Waste at Control Act of 1990. Ang mga basura, mga kaibigan, kapag itinatapon natin kung saan-saan, ito'y babalik sa atin. Babalik sa atin dahil ito po'y nakakabara ng mga daluyan ng tubig patungo sa karagatan. Di ba? Pero ayusin natin, itapon natin sa tamang tapunan upang hindi tayo singilin ng kalikasan. Nararanasan naman natin, di ba mga kaibigan? Kunting baha lang, kunting ulan lang, bumabaha na. Kunting ulan lang, suspendido na ang klase. Di ba? Saan po nanggagaling ang problemang ito, mga kaibigan? Doon sa basura. Kaya tayo, mga kaibigan, tayong mga mananampalataya, itapon natin ang ating basura sa tamang lugar, tamang pagtapon upang hindi tayo balikan ng basura sa pamagitan ng pagbaha. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga ng linggo. Lord, totoo nga po na kahit kapag kami ay magtapon ng basura kahit saan-saan, ito po ay babalik sa amin dahil ito po ay nakakabara ng daluyan ang mga tubig patungo sa karagatan. Kaya Lord, dalangin namin, kami mga anak mo, kami mga mananampalataya, bigyan mo kami ng karunungan, O Diyos, upang kami gayahin ng iba na magtapon sa tamang lugar, sa tamang basurahan, upang hindi ito magkalat sa lansangan. Lord, sa umaga ito naway maging gabay namin ito, mga salita mo, para sa aming pang-araw-araw na buhay upang kami, O Diyos, ay makasumpong ng kaayusan, kapayapaan. Panginoon Hesus, pagpalain mo po ang mga nakikinig ngayong umaga. Ingatan mo sila at dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila ng proteksyon, lalong-lalo na kung sila ay patutungo sa iyong iglesia upang mananambahan. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga pastor na sila ay patuloy na maglilingkod sa inyo sa araw na ito. Dahil ito po ang araw na sila ay magbibigay ng mga mensahe, magbibigay ng Bible study
Sunday School, Panginoon, sa kanilang mga parishioner. Lord, tulungan mo po sila, ingatan, bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw. Sa umaga ito, Panginoon, dalangin ko na ikaw pa, O Diyos, ang siyang manguna sa amin. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen.